Naaaway kasi ako sa kalagayan ng mga kakampings eh. Awang-awa na talaga ako sa kalagayan nila ngayon na tipong galit na galit sila sa mga pangungurakot ng mga opisyalis natin. Pero hindi nila maitodo yung galit nila. Kasi ang kalalabasan kapag napatalsik si BBM, si VP Sarang papalit. Mas lalong ayaw nila yun. So, awang-awa talaga ako. Parang hindi na nila alam kung saan sila lalagay. Ito todo ba o hindi? Aabanti ba o atras? Parang nakakaawang mga kakamping ngayon. Tapos, pagdating ng 2028 din, wala rin silang politiko na pwedeng bumangga kay VP Sara. So, nakakaawa talaga. Awang-awa talaga ako sa kakamping. Yun lang, Miss Joey. Manifestation lang. True. Ano na sila? Crumbling na sila. Hindi na nila alam kung ano yung foundation ng paniniwala niya eh. Hello, good morning po. Good morning. Good morning, One Heart. Ano naman yung fake news ko? Yun lang, sa dangal nyo na lang po bilang mga vlogger. Dangal ang puta! Sige. Kasi po, di ba naniniwala kayo na nabudol kayo? Tama po ba? Yes. So, paano ninyo kami mapapaniwala kung kayo minsan mismo sa inyong mga sarili, inaamin nyo na nabubudol kayo? Ganito yan. Okay, yung logic mo na wala kang dangal kasi nabudol ka, it is saying as if there are people who were perfectly hindi naloko or nabudol. Whether it is in election, whether it is in commercial transaction, which is a wrong logic. Okay? Kasi ang tao talaga, nabubudol talaga yan. Kasi merong nanloloko. And so, what I'm trying to say here, start pa lang nung argument mo, One Heart, wala nang kwenta. Wala kayong dangal kasi nabudol kayo. See how stupid you guys process your thinking, your thoughts? Na kung magsalita kayo, parang kayo yung perfect. Na parang kunwari, ay, hindi kayo nabudol ever. Ay, hindi kayo naloko ever. And you resort to victim blaming. Even the most intelligent, the most astute leaders, naloloko. Walang exempted sa budulan. Ngayon, kapag kami nabudol, ano ang expected reaction? Kapag ikaw naloko ka, okay, ang expected reaction dyan, a normal person na may dangal, disente ang pag-iisip, ang reaction mo dyan is that you want to hold the person na nambudol sa'yo accountable. Ngayon, ano bang ginagawa ng mga Duterte supporters? Kasi nga, we gave our trust to Bongbong Marcos. Bakit namin binigay ang trust kay Bongbong Marcos? First and foremost, sino ba kalaban niya? Ayaw rin namin ng kalaban niya eh. 'Di ba? Not choosing Bongbong Marcos means we have to choose someone else. At ang number 2 dyan, si Lenny. And I do not want Lenny to win. I do not like her policies. 'Di ba? Ngayon, itong si Bongbong Marcos, nagsinungaling. Sinabi ni Bongbong Marcos lahat ng gusto naming marinig. Hindi nyo naman talaga successfully na-prosecute tong Marcos family na to, 'di ba? At compared to the yellow kind of leadership, mas walang napala yung mga Pilipino sa mga yellow politicians, 'di ba? So ngayon, those were the thought processes of the people who voted for Bongbong Marcos in 2022. We are actually not, I am not a loyalist. Binoto ko si Bongbong kasi pinangako niya na itutuloy niya ang nasimula ni PRRD, which a huge deal for me. Okay? So, I voted not because I am pro-Marcos. I voted because he said he's going to continue kung ano yung nasimula ni PRRD. Ngayon, hindi niya ginawa. When it was very clear that Bongbong Marcos is not going to follow through doon sa kanyang mga pangako, ang isang taong may dangal, ang isang tao na merong paninindigan, ito ang pinangako mo sa amin, but you give us this shit we didn't sign up for. So, anong ginawa namin? We were the harshest critics. In fact, yung mga pinks naman, makakalimutin kayo masyado. Nung nagdedebate tayo dyan, tinatanong nyo pa ako paano pag nag-fuck up si Bongbong, ganyan-ganyan? Anong sinabi ko sa inyo? I'm going to be the harshest critics of this administration. And if you're not going to be angry at that, then something is wrong with you. No, you cannot blame that to us, okay? You have to blame it to the politician who fucked up, okay? Hindi niya tinubod yung pangako niya, bakit kami yung sisisihin ninyo? Pero since ganyan na ang takbo ng utak mo, na parang, ay hindi, kasalanan nyo yan. Actually, kasalanan nyo. Kasalanan nyo ang mga yellow. Tanungin nyo yung mga yellow ancestors nyo, bakit hindi nyo napakulong ang mga Marcos? Ba't nyo napakulong yung mga yan? Hindi nyo napanagot yung matandang Marcos dun sa mga kasalanan niya, sa mga ninakaw niya. Hindi nyo napakulong si Imelda.
'Diba? And all the things na binibintang nyo sa mga Marcos, had you been able to successfully prosecute them in 30 years, hindi na makakabalik ang mga Marcos. So ngayon, in 2022, people were torn between the corrupt Yellows and the corrupt Marcos. Ngayon, people were torn between that two. Yan ang option. Wala naman yung Duterte sa picture eh. Di naman tumakbo si Inday Sara ang presidente eh. 'Di ba? We were torn between a corrupt Marcos and a corrupt Yellow politician. Ngayon, ang lamang sa inyo nung Marcos is yung senior, merong mga lasting legacy. What is the lasting legacy of the Yellows? Nothing. Wala kayong lasting legacy. Ang pinamana ng Yellow politics, smear campaign, batuhan ng putek, mag-wine, magpabebe, magpa-virgin. So that is why people felt that between what you are offering, which is Leni and Bongbong Marcos, pinili ng mga tao yung corrupt pero merong history ng achievement. Ganun kabantot ang Yellow. And sa totoo lang, pinatunayan yun ng sitwasyon ngayon. The situation now, galit na galit kayo sa mga Marcos and there is massive corruption that is happening right now. What is the Yellow doing? Still smear campaign. Still nagpapa-virgin. But they haven't really done anything for the people. What are the Yellow politicians did in order to improve the lives of the Filipino people? Nothing. Wala naman talaga eh. Siguro, the only thing na we can remember na ginawa nila, puro mga statwa nila. Statwa ni Ninoy, yun doon sa Makati, sa may Quezon, mga 4 ata. Yun naman siguro ang only thing na makaka-remember sa mga tao na ginawa ng mga Yellow, yung mga Yellow na yan. And also, what these people do not... Kasi itong mga taong to, ang maling-mali nila kasi na parang you are beholden to your vote. Na parang kung ano yung binoto mo, dapat yun lang. Ganon. Na parang, ay dapat hindi ka babaliktad dyan or hindi ka magagalit or hindi ka ano. Sila actually yung nagpo-promote ng cultish behavior. Sila yung nagpo-promote ng cultish behavior na parang, why do you find it virtuous na yung binoto mo, kahit nagkamali na, kailangan piliin mo pa rin. Kailangan panindigan mo pa rin. 'Di ba? So kayo, ibig sabihin kayo, kahit talagang palpak na si Leni, hindi nyo talaga siya i-call out, maninindigan lang kayo kay Leni. Sabi ni PM, pero funded kayo ng China. Hindi kami funded ng China. Actually, yung rally nyo ng 21, funded ng US. Kayo ang funded ng US, funded kayo ng NED. At actually, kayong mga affiliated kay Risa Ontiveros, kay Magalong, even kay Tito Soto, at kayo, yung mga Akbayan, Kabataan, Vera Files, Rappler, and PCIJ, bayad kayo ng US. Kayo ang bayad ng US. There is a paper trail for that. Ano yung proof ninyo na bayad kami ng China? And saka, wala. Napatawag na ako sa TRICOM, inimbestigahan na ako. May proof kayo na bayad ako ng China? Wala. Sinungaling ka. Actually, kayo yung clearly operations, they do not really care about the country. All they care about is how they get back to power. Ano ba naging agenda ng Yellows in the past 30 years na nasa pwesto sila? Nagnakaw lang rin naman sila nagnakaw. 'Di ba? Ang gusto lang rin yan, sila nang magnanakaw nung next trillion. Di nyo mauuto ang Pinklawan, never kami sasanib sa inyo. Wala naman nagsasabing sumanib kayo sa amin, ARB. Paulit-ulit tong comment na, sino ba nagsabing sumanib na kayo? Nobody's forcing you. So chill ka lang. Walang nagpipilit sa inyo na sumama. Manifestation din lang. Hindi ako marunong makipagdebate, pero pumasok din ako sa mga live ng Pinklawan, BBM. Tinry ko lang nakipagmarites. At ang na-observe ko sa mga Pinklawan, talagang nabablinded sila sa kabaitan at saka sa fake kindness. Oo, sa kabaitan ni Leni. Siya daw lang ang politiko na walang corruption, walang kakurap-kurap. Blinded sila doon na hindi nila alam yung ginagamit lang siya pang front, pang engganyo sa mga mabababaw ang kukot. They are living kasi in a fantasy that corruption can be zeroed out. Na parang, dapat walang corruption, dapat zero corruption. Yung corruption, pagka may politiko na nagsabi, pigilan natin ang corruption, i-zero out natin, dapat walang corruption, para ganyan. That politician is bullshitting us. That's for sure. That's for sure. Kasi,
sabi ni ARB, Joey, corrupt din ang mga Duterte, wag kang panatiko. Wala akong sinabi na na they are 100% clean. Yun ang pinagkaiba natin, ARB. Okay? But you know what? PRRD recognized that corruption is something that is really, really difficult to zero out. Naniniwala ako, sila PRRD, hindi yan magnanakaw, hindi yan kagaya ng mga ibang politiko. Pero si PRRD, nakaangkla siya sa realidad na meron talagang korupsyon na nangyayari. At hindi niya rin talaga ito mapigil dahil embedded ito sa sistema. Okay? So that is why sinabi nga niya nung build, sinabi niya na, oh yeah, of course, there's corruption that's happening here and there, but you have to, you have to limit it between 10 to 15%. Naglagay pa siya ng, na parang, okay, masyadong greedy with the system that we have. It is systemic. Our system would inevitably result to certain level of corruption. Ngayon, yung mga pinks at saka yung mga yellows, they are under their illusion na, walang korupsyon, dapat awayin natin, dapat zero corruption, inemi, ganyan. Nagpe-pretend sila na they are super clean. Nagpe-pretend sila na they are, they are pristine, ganyan. I do not buy that kind of politics kasi hindi realistic eh. Sa lahat ng mga government offices, pagpasok mo pa lang dyan, school supplies pa lang, office supplies pa lang, dyan sa mga opisina yan, I'm very sure kinukorrupt na yun ng mga empleyado dyan. So how can you say that there is zero corruption? How can you say that there is zero corruption? So ngayon, ano ang trabaho ng mga leaders natin about corruption? What you need to do is to make sure that the space for corruption gets smaller and smaller as time goes by. Okay? Paano mo gagawin yon? Ibig sabihin, pag nakakita ka ng corruption, you call out these people. Ibig sabihin, pagka meron ka nakitang corruption, kasuhan mo yan, ganyan-ganyanin mo yan. Talagang, ano bang ginawa ni PRRD noon sa mga anti-corruption drives ni PRRD? Si PRRD, nag-888 siya. Merong corruption, i-888 mo. You provide evidence of corruption, I'm going to act on it. That's what PRRD did, and I experienced that personally. We actually provided certain information to the office of the president, and so this official was removed from office. Ngayon, meron ka bang nakitang ganyang sistema sa ibang presidente? Wala. Okay? Wala. Even the contractors no mga panahon ni PRRD, tuwan-tuwa kasi pagka hindi sila nababayaran, na-deliver na nila yung services, tas hindi sila nabayaran, ini-888 lang nila. Diba? So sa opinion mo, inormalize ang corruption. ARB, meron ba ako sinabing inormalize yung corruption? I explained the nature of corruption. Wala kang na-gets dun sa explanation na yun, ARB? What is the nature of corruption, ARB? Sagot. Ano yung sinabi ko about the nature of corruption? Tingnan nyo, kaya hindi nyo masolve ang problema sa corruption. Hindi nyo alam ang nature ng corruption. O, nawala na. Tatanga-tanga kasi. Yeah, about sa corruption din kasi, you're right na hindi lahat ng admin or kahit ng mga previews, hindi talaga maiiwasan yung corruption. But, based on our experience, kasi previously, liberal talaga yung pamilya ko as in, especially yung mga elders namin, liberal talaga sila. I think up until now, yung mga tiyahin ko. But, PRD showed us on how to fight it. On how correct. Oh. Ayun nga sabi ko nga, ito kasi yung hindi nakikita nitong mga to, na meron bang mga anti-corruption drive yung ibang presidente ng katulad nung kay PRRD? Si PRRD meron siyang 888. Ordinary people can actually report corruption to the office of the president, and PRRD remove a lot of government official based on those complaints. Okay? Hindi kasi alam nitong mga to, kasi mga bobo naman tong mga Gen Z eh. Wala man sa talaga experience sa government work ni PRRD.